Nangangamoy tumbling na naman po mga kaboses. May tumambling na naman pong isang senatorial candidate mga kaboses. Ito nga ho si Congresswoman Camille Villar. Ano po mga kaboses, nagulat po ang lahat ng tao, lalo na po sa mga Duterte supporters sa biglang pagdating po ni Camille Villar mga kaboses doon po sa rally po ng alyansa para sa bagong Pilipinas, mga kaboses, dahil alam naman ho natin na inendorso na ho siya, ni Vice President Sara Duterte, dahil una na rin ho siyang kumalas doon sa alyansa. Mga kaboses? Ngayon po ito yung tatalakayin natin mga kaboses. Ano nga ba o ano kaya ang rason mga kaboses kung bakit lumipat na naman itong si Congresswoman Camille Villar, mga kaboses. Pero bago hong lahat, paki-subscribe, like, and share po sa video po natin ngayong araw, mga kaboses. Para marami po maging updated at marami po yung mga makakaalam sa pangyayari po ngayon sa ating bayan, lalo na ho napapalapit na po ang eleksyon, mga kaboses. Basahin ho natin, ito pong post galing ho sa The Manila Times. Sabi ho rito, Camille Villar rejoins Marcos Party in Pampanga sortie. Nasa Pampanga. Ito po mga kaboses ay rally po ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Mga kaboses, doon po sa Pampanga. House of Representatives Deputy Speaker Camille Villar attends the Alyansa para sa bagong Pilipinas rally in San Fernando, Pampanga on April 23, 2025, days after Vice President Sara Duterte endorsed her senatorial run in a fresh campaign ad. Yung paganon-ganon mga kaboses. Inendorso siya ni Vice President Sara Duterte. Mga kaboses. At ngayon nga, biglang tumambling. Mga kaboses, pagkatapos ng pag-endorso ni Vice President Sara Duterte. Villar and 10 other Senate bets endorsed by President Ferdinand Marcos Jr. mount a full-force campaign in Pampanga with a series of rallies in 4 key venues, aiming to lock in support from one of the country's most vote-rich provinces, mga kaboses. Bakit kaya tumambling, mga kaboses, itong si Congresswoman Camille Villar na naman doon sa alyansa para sa bagong Pilipinas, mga kaboses? Alam naman ho natin, ito pong si Camille Villar, noon pa po, sa panahon pa po ni former President Rodrigo Roa Duterte, ay inendorso na ho ito, mga kaboses, at naging kaalyado rin ito ng mga Duterte. Mga kaboses? Yun nga, kung natatandaan nyo po, yung sagot po ni Vice President Sara Duterte kahapon na sila po ay magkaibigan. At meron na po silang, sa isang interview po ito, mga kaboses, meron na daw ho silang history, may mga conversation sila about motherhood, mga kaboses. So, ganyan daw sila ka-close, mga kaboses. So, nagulat na ang lahat noong papalapit na po ang kampanya at bumuo na po ng team, ito nga hong administrasyon ni Bongbong Marcos, mga kaboses, at sumali ho siya doon sa alyansa para sa bagong Pilipinas. At nitong nakaraan lamang po, mga kaboses, bigla ho itong lumipat, mga kaboses, sa grupo po ng mga Duterte, at kinampanya pa ho ito ni Vice President Sara Duterte dahil siguro sa pagkakalang magiging loyal ito o talagang totoo, mga kaboses, o seryoso si Camille Villar sa paglipat niya doon sa partido ng VP Sara, mga kaboses, at talagang gumawa sila ng campaign ads. Gumawa talaga ng campaign ad, mga kaboses. So, ang tingin ngayon ng mga supporters, alam niyo naman ho, itong mga DDS supporter, napaka-sensitive, mga kaboses. Sana po, maging malinaw na po sana ito at sagutin po ito ni Camille Villar kung bakit na naman siya tumalon doon sa alyansa. Mga kaboses? Nag-expect na yung mga supporter po ng mga Duterte, mga kaboses, na magiging loyal na o talagang matatapyasan na naman yung bilang
ang grupo po ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Dahil nauna na po mga kaboses, before Camille Villar na lumipat, may Senator Amy Marcos po na lumipat na rin. At hanggang ngayon po, so far, wala po tayong balita na tumawid ulit o tumambling na naman mga kaboses Senator Amy Marcos. Ang tumambling pa lang is ay si Camille Villar. Mga kaboses, kung saan nakita nga siya sa rally kamakailan naman po dun sa Pampanga. Mga kaboses, ibig sabihin from Duterte to Bongbong to Duterte na naman at to Bongbong na naman, tumatambling-tambling itong si Camille Villar mga kaboses. Kaya sabi ho ng mga ibang supporter mga kaboses na namamangka ito sa dalawang ilog. Para ho kayong namamangka sa dalawang ilog. Ayun po yung sabi ng mga supporters mga kaboses ng mga Duterte. At solid na solid po yan sila mga kaboses. At try to imagine this mga kaboses. May nasisense nan tayo, kung natatandaan nyo po, kamakailan lang po mga kaboses, pinatawan po ng show cause order ito hong si Congresswoman Camille Villar dahil raw ho sa di umano'y vote buying nito mga kaboses na isinasagawa o ginagawa during po sa pangangampanya nito. At sinagot ho ito ni Camille Villar mga kaboses at sabi ho niya namimigay lang daw siya noon ng prizes at hindi raw ho yun kasagsagan ng eleksyon. Noong Pebrero pa daw ho yun mga kaboses. Agad niya ho ritong nilinaw dahil pinapapaliwanag siya ng COMELEC kung bakit nangyari yung tinatawag na vote buying mga kaboses doon sa area. Kasi nasapon po siya ng isang video footage kung saan namimigay ho siya ng pera mga kaboses. At yun nga, yung sagot niya, lang daw yun, prices. At noong Pebrero pa daw po yun, before nagsimula ho ang campaign period, mga kaboses. So, yun, at meron pang isa na agad, kasi paglipat niya, marami tayong narinig na atake sa pamilya nila. Isa pa po, mga kaboses, yung pag-atake po ni Attorney Claire Castro, mga kaboses, ang spokesperson po ng Malacanang na si Attorney Claire Castro, sinabi ho niya yung regarding po ng rice tarification law. Itinuro ho niya na itong dahilan kung bakit tayo naghihirap ngayon sa paghabol po sa presyo ng bigas, mga kaboses, yung rice tarification law. Kasi ang author po nun, mga kaboses, ay si Cynthia Villar. Mga kaboses. So, grabe yung attacks sa mga Villar family after na lumipat po sila, mga kaboses, sa kampo po ng mga Duterte. Siguro sa tingin ko may impact po yung atake nila kasi bakit andun agad si Camille Villar kamakailan sa Pampanga na rally after those attacks, mga kaboses, laban po sa Villar family. Pinapakita nga ba ng administrasyon na sila'y makapangyarihan at kung merong traidor sa kanila ay talagang magiging kawawa mga kaboses. Yun po yung isa sa mga tinitingnan natin mga kaboses na rason. Iwan ko lang po kasi wala pa pong kasagutan dito si Camille Villar at even si Vice President Sara Duterte kung ano ba yung reaksyon niya tungkol dito. At sana marinig na po natin yung kanilang mga reaksyon, mga kaboses, hinggil po dito para po maliwanagan po yung mga tao lalo na po yung mga DDS supporters, mga Duterte supporters na alam naman po natin na napaka-sensitive po ngayon ng mga Duterte supporters, lalo na pag ganito yung nakikita mga kaboses. Politics, ganyan po talaga siguro ang politika mga kaboses dito sa ating bayan, dito sa ating bansa. Mayroong namamangka sa dalawang ilog, mayroon din mga seryoso, mayroong mga talagang loyal, mga kaboses, sa mga kapartido nila. But tayo mga Pilipino pa rin, mga kaboses, sa makakadesisyon. Kung sino po yung pipiliin natin at sino po yung atin pong napupusuan. Basta magbase lang po tayo sa mga karakter, mga kaboses, at track record. Yan po yung pinaka-importante sa pagpili po natin ngayong eleksyon. At kung mayroon tayong mga nakikita, mga questionable, nakadepende po yan sa inyo, mga kaboses, kung buboto po kayo o hindi, mga kaboses. Na remember ko rin yung sinabi ho ni Congressman Pulong Duterte
No, nung pagbisita niya ho doon sa Dahig, binisita niya yung tatay niya, ni si Tatay Digong, mga kaboses doon sa Netherlands. At natatandaan ko yung sinabi ni Pulong Duterte na sinabi raw ng tatay niya na sana ang sinuportahan na lang daw ay yung 10 senatorial bets nila, mga kaboses. At kung may idadagdag man, hindi po minention ni former President Rodrigo Roa Duterte na ang kanilang idadagdag, mga kaboses, ay Senator Amy Marcos at si Congresswoman Camille Villar. But ang sinabi niya ho ay si Colonel Kerubin at saka si Hunasan, mga kaboses. Yun po yung gusto daw ng tatay ni Pulong Duterte at ni VP Sara Duterte, mga kaboses, na idagdag sa senatorial bets nila. Pero tapos naman yung mga kaboses, at siguro yung senatorial bets po ng PDP Laban nasa survey naman po palagi. Number 1 nga si Senator Bongo, ano po, mga kaboses. At sa issue po na ito, sana po ay magsalita na po si VP Sara no, tungkol po dito, mga kaboses, at abangan ho natin yan. At saka si Congresswoman Camille Villar, bakit po siya umattend doon sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas kung inendorso na siya ni Vice President Sara Duterte. Kayo ho, komento kayo sa baba, mga kaboses, like and share na lang din po para marami pong makaalam nitong balita na ito. God bless po sa inyong lahat, mga kaboses. Ako po si Vox Wins, ang inyong alagad po sa katotohanan, mga kaboses. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat.